We are only one species on this earth who can think. Dahil tayo lang ay nag-iisang species na maaaring mag-isip. Who are intelligent. Who are intelligent. Na tayo ay matalino. Because animals also are intelligent. Dahil ganun din ang mga hayop, sila din ay matatalino. But animals are thinking by instinct. Pero ang mga hayop, sila ay may nag-iisip lamang sa pamamagitan ng instinct. But we are intelligent. Pero tayo ay likas na matalino. And God gave us head and brain. At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng ulo at ng utak. To use that very wise. Upang gamitin natin ng may karunungan. And there is many very wise people on this earth. At maraming mga tao ang marurunong dito sa mundo. But the wisest people on this earth. Pero ang napakamatalino dito sa mundo are Christian people. Ito ang mga Kristiyanong tao. We are most intelligent people on this earth. Tayo ang pinakamatalino dito sa mundo. And doesn't matter if you finish high school or no. Kaya nga hindi mahalaga kung ikaw ay nakatapos ng iyong high school o hindi. If you believe in Jesus Christ, kung naniniwala ka naman kay Jesus, you are the wisest person in this earth. Ikaw ang pinakamatalino o may karunungan dito sa mundo. Why? Bakit? Because you know how the world began and you know the future. Dahil alam mo kung paano nagsimula ang mundo at alam mo ang kinabukasan. You know what will happen with you after you die. Alam mo din ang mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay. But many people who are wise on this earth and intelligent, pero maraming tao dito sa mundo kung sino yung marurunong at matatalino, they don't know. Hindi nila alam ito. There is one doctor in Poland, very famous doctor. Merong isang napakakilalang doktor sa Poland. Who did first in the world. Na kung saan siya ang unang nagsalita. Operation that he put heart from one person to another person. At gumawa kung saan nag-opera ng puso sa paglilipat sa ibang ang katawan. And recently he died. At pagkatapos siya ay namatay. But before he died, pero bago siya mamatay, he was very sick. Siya ay nagkaroon ng sakit. And television came to his house. At pagkatapos may mga taga-balita ang dumating sa kanilang tahanan. And they asked him, "What do you think? What will happen with you when you die?" At tinanong siya na ano bang mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay? And he said, "What? Why? What? 3 meters underground and that's it." Sasabihin niya lang na bakit? 3 metro lang ang lalim. At ayun na yun. The famous doctor, very intelligent man. Imagine ninyo, yung pinakamatalinong doktor at kilalang kilala. Very rich man. Napakayaman na tao. He didn't believe in God. Hindi siya naniniwala sa Diyos. But you know, I'm not surprised in his answer. Pero alam mo, hindi naman ako nagulat sa kanyang sagot. Because he saw many distractions on this world. Dahil marami na siyang nakita na distraction sa mundo. But how the doctor who saw this, a lot of hearts which is beeping like, he opened the hearts. Kung saan itong doktor na to ay marami ang nakikita at nabubuksan na puso. He saw amazing mechanism of the body. At makikita niya ibang mechanism sa loob ng katawan. He didn't believe in God. Pero hindi siya naniniwala sa Diyos. That's why Christian people are the wisest people on this earth. Kaya nga ang mga Kristiyano o tayo ang pinakamatalino dito sa mundo. But we can be wiser. Pero mas marunong pa tayo. Because Jesus came to this world. Dahil si Jesus ay napunta dito sa mundo. To change our mind. Upang baguhin ang ating isip. And now, it's important how you will let Jesus to transform your mind. Kaya nga napaka-importante na hayaan mo si Kristo ang makapagpabago sa iyong isip. Because it's possible, and I will tell you one secret now. One Christian secret. Isang Kristiyanong sekreto. You can believe in Jesus and you will be saved. Maaari kang maniwala kay Jesus pagkatapos ikaw ay maliligtas. Because you believe, you will be saved. Dahil ikaw ay naniwala, natural na ikaw ay
maliligtas. But it's possible that you will be never safe in this earth. Pero posible din na dito sa mundo hindi ka ligtas. What does that mean that you can not be saved on this earth? Ano bang ibig sabihin na hindi ka maliligtas dito sa mundo? If you don't let Jesus to change your mind, Kung hindi mo hinayaan na si Kristo ang nagbago ng isip mo. and then you will stuck in poverty on this earth, At pagkatapos ikaw ay matitigil sa kahirapan sa mundo, you will never grow spiritually, hindi ka lalago pagdating sa espiritual, and Jesus cannot use you at si Jesus ay hindi ikaw magagamit. because you never let Jesus to change your mind. Dahil hindi mo hinayaang si Kristo ang magbago sa isip mo. Whenever Holy Spirit was talking to you, Na sa tuwing kakausapin ka ng banal na espiritu, go right, sasabihin niyang pumunta ka sa kanan, you go left. pero ikaw naman ay pumupunta sa kaliwa. And that's how many Christians misunderstood their calling in this earth. Kaya nga maraming Kristiyano ang hindi nakakaunawa sa kanilang pagkakatawag. Amen. Let's read the first verse. Okay? 1 Corinthians 2:16. For who has known the mind of the Lord, so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. Mula naman sa Tagalog, sapagkat sino ang nakakakilala sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagturo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Amen. Everyone who led Jesus to change his mind, Ang lahat ng tao kung saan nagpapapayag na si Kristo ay pumasok sa kanyang isipan, it's the same mind with Christ. ito rin ay magkakaroon ng kaparehas na pag-iisip ni Kristo. It's possible that on this earth you will have the thoughts which will be from God. Ito rin ay posible na magkaroon ka ng pag-iisip na kagaya ni Kristo dito sa mundo. We cannot be fully like Christ Hindi tayo magiging kagaya ng kabuuan ni Kristo because Christ was 100% pure dahil si Kristo naman ay 100% na puro, and he was without any blame. na walang kapintasan. But we can have his mind. Pero maaari tayong magkaroon ng kanyang pag-iisip. And when we let Holy Spirit to work in us, At kapag hinayaan natin ang banal na espiritu ay magtrabaho sa atin, we will have the same mind as God. magkakaroon tayo ng kaparehong pag-iisip ni Kristo. And this is the best life what you can have on this earth. At ito nga ang pinakamainam na buhay na maaaring magkaroon tayo dito sa mundo. To be every day more and more like Jesus. Na magkaroon ng palagi-laging kagaya ni Jesus. When you let your mind to be changed, Kung hahayaan mo ang iyong pag-iisip ay mabago. everything what you will touch will have blessing. Lahat ng iyong hahawakan ay pagpapalain. You will succeed in your school. Ikaw ay magtatagumpay sa iyong pag-aaral. And you will succeed in your career. At ikaw din ay magtatagumpay sa iyong trabaho. Because everything what you will touch will be blessed. Dahil lahat ng iyong hahawakan ay pagpapalain. Jesus not promised easy life, Si Jesus ay hindi naman nangako ng madaling buhay. but He promised blessing. Pero nangako siya ng pagpapala. And have a blessing of God. At magkaroon ng pagpapala mula sa Diyos. It's most beautiful thing what we can have on this earth. Ang pinakamagandang bagay na meron tayo sa mundo. Because when you will be close to Jesus every day, Dahil kung ikaw ay magiging malapit kay Jesus araw-araw, He will have control over everything in your life. magkakaroon siya ng kontrol lahat sa iyong buhay. And sometimes you think maybe, oh, I didn't do that well. And sometimes maybe you think, I didn't succeed in this or that place. Minsan iisipin nyo, hindi ako nagtagumpay sa ganitong bagay o sa ganitong lugar. But if you are close to God all the time, Pero kung ikaw ay malapit sa Diyos oras-oras, don't worry because God has a plan. huwag kang mag-alala dahil ang Diyos ay may plano. And maybe it was His will that you not succeed here. At maaaring kalooban nyo ng Diyos na hindi ka nga magtagumpay sa ganito. But you will succeed in the different place. Pero magtatagumpay ka naman sa ibang bagay. For not every woman is to finish high school and do very big career. Dahil marami naman ang kababaihan ang hindi, o maraming tao ang hindi nakapagtapos ng high school, ng pag-aaral. Because some women are happy just to be in a house with her husband and family. Dahil masaya na sila kasama ang kanilang pamilya. So
I don't want to push anyone to do anything. Kaya hindi ko nga pinupush ang lahat na kung gawin o pagsikapan itong mga ito. But God have a plan for everyone. Pero may iba-ibang plano ang Diyos para sa ating lahat. And for other men, it's not desire that he will finish school and later who will do career. At marami din na tao, yung iba ay may pagkagusto na makapagtapos at magkaroon ng trabaho. But maybe God want him to be a missionary and go around the world and preach the gospel. Pero maaari din na tawagin sila bilang misyonaryo at magturo ng gospel. That's why God have plan for everyone. Kaya nga ang Diyos ay may plano sa ating lahat. But we have to let Jesus to change our mind. Pero dapat hayaan natin si Kristo ang manguna sa ating pag-iisip. And it's difficult on this world. Kaya nga dahil napakahirap dito sa mundo. Because this world want to win the battle. Dahil dito sa mundo, gusto niya tayong mapagtagumpayan ang laban. Over our mind. Dito sa ating pag-iisip. Your mind is a battlefield. Dahil etong ating isip, ito ang labanan. Because when enemy will control your mind. At pagkatapos, kapag ang enemy or ang si Satan ang nagkontrol sa iyong isipan, he already win the battle. Siya na ang nanalo sa laban. That's why we should fight this battle to keep pure in our mind. Kaya nga dapat nating paglabanan natin ito, battle na laban, na manatili ito sa ating isip. And Bible teaching us that we can have the mind of Christ. At sinasabi ng Biblia na dapat ay magkaroon tayo ng pag-iisip kagaya ni Kristo. Can you imagine how beautiful is that? Naiisip mo ba kung gaano kaganda iyon? That God thoughts and God mind is in you. Na ang pag-iisip at pag-iisip ng Diyos ay nasa sa iyo? God who created this world, His mind is in you. Ang naglikha ng mundo, ang kanyang pag-iisip ay nasa iyo. Amen. Let's read Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang mga iniisip ko ay hindi nyo iniisip, at ang pamamaraan ko ay iba sa pamamaraan ninyo, sabi ng Panginoon. Kung paanong mas mataas ang langit kaysa sa lupa, ganon din kataas ang pamamaraan ko kaysa sa pamamaraan ninyo, at ang mga iniisip ko kaysa sa mga iniisip ninyo. Amen. Amen. Of course, God is superior than us. Siyempre, dahil ang Diyos ang mas nakakataas sa atin. Because God have no limitation. Dahil ang Diyos ay wala namang limitation. He don't know the time. Hindi niya alam pagdating sa oras. He's not living in the time. O maaaring hindi naman siya namumuhay ng may oras. For him, the time, the past and future, like in our understanding, not exist. Pero dahil para sa kanya, ang oras, ito para sa kinabukasan o sa nakaraan, hindi naman ito nag-e-exist. God is spirit. He don't have a body Siya like ay, us. ang Diyos ay espiritu at wala siyang katawan, kagaya natin. He can go through the walls. Maaaring pumunta siya dito sa dingding. He can have all the earth on his hand. At magkaroon siya ng, sa kamay niya, ang buong mundo, nasa kamay niya. So for sure, his thoughts are not our thoughts. Kaya nga sigurado na ang pag-iisip niya ay hindi mo pag-iisip. And his mind is not, and his ways are not our ways. At ang kanyang pamamaraan ay hindi mo pamamaraan. But Bible teaching us that we can live on this earth by the will of God. Pero ang Biblia, tinuturo niya sa atin na maaari tayong mamuhay ayon sa kalooban niya dito sa mundo. And that's what God wants from you, to live according to His will on this earth. At ayun ang gusto ng Panginoon na ipamamuhay natin ayon sa kanyang kalooban dito sa mundo. Because every one of us Dahil bawat isa sa atin
he lost the way in his life. ay marami nang naligaw sa kanilang buhay. And when you meet Jesus, Jesus wants to correct you again to the right way. At kaya nga kapag natagpuan mo si Jesus, gusto niyang ituwid ang iyong pamamaraan. And once he will correct you to the right way, At kapag ikaw ay tinuwid niya sa tamang daan, then again you will be living according to the will of God. at ngayon ikaw na ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. And he wants that we will be one mind with Christ. At gusto niya na iisa lang ang ating pag-iisip. What does that mean to be one mind of Christ? How is the mind of Christ? Ano bang ibig sabihin na to na meron tayong iisang pag-iisip? Bible teaching us that Jesus is the lamb and lion. Ang Biblia tinuturuan na tayo na si Jesus ay isa ding leon at isa ding tupa. And we should also learn how to be lamb and lion. Kaya nga dapat nating matutunan kung paano maging tupa at maging leon. Nobody asking you to be Christian and to be so sweet for everyone. Wala namang ibang nagsasabi sa inyo na pag ang naging Kristiyano ay magiging malambing ka na lang sa lahat. But also, I'm not asking you to be radical and religious. Hindi ko rin naman kayo sinasabihan na kayo'y maging kakaiba at maging relihiyoso. We have to be in between. Kailangan nasa gitna lang tayo. We have to be perfect Kailangan naging perfecto in our thinking like Jesus, ang ating pag-iisip kagaya ni Jesus. who was lamb and lion, Na kung saan siya din ay tupa at siya din ay leon. who know how to be sweet and kind and gentle, Kung saan alam niya kung paano maging malambing, maging mapagmahal, at ganun din ay malumanay. but in the right time also issue the judgment. At pero sa kabilang banda, siya din ay naghahatol. All of us can know that lamb is very easy to cuddle. Alam natin na ang lahat na ang tupa ay napakadaling yakapin. It's very sweet animal, small lamb. Siya ay napakalambing na hayop, maliit na tupa. But try to cuddle with lion, Pero subukan yung yakapin ang leon. and then you will see how sweet he will be for you. At makikita niyo kung gaano ba siya kalambing sa inyo. And that's how it's with Jesus. Jesus is not a little lamb which you can put from the one corner to another. Kaya nga, ganito si Jesus. Hindi mo siya pwedeng ilagay lang sa isang tabi at maging leon lang at hanggang doon na lang. But he is lamb and lion. Pero siya ay dalawa. Siya ay leon, siya din ay tupa. He is Almighty King, Siya ang pinakadakilang hari. but his heart is gentle and kind. Pero ang kanyang puso ay malumanay at mabuti. And we need to learn how to be like Jesus. At kailangan nating matutunan kung paano ba maging kagaya ni Jesus. That Patrick will be like lamb and lion, Na si Patrick ay maging tupa at leon. Ate Goreng also Ganon din si Nanay Nanay Gore. will be like lamb and lion, Magiging kagaya ng tupa at leon. will be sweet, very sweet for his husband. Na ganon din na napakalambing na asawa. But when she have to face the judgment, she will issue the judgment. Pero kapag siya ay humarap sa hatol, siya din ay maghahatol. This is lamb and lion. Ganito gumalaw ang tupa at But leon. everything in love, yeah? Pero lahat ito dapat may pagmamahal. Because we are not judged by God, Dahil tayo ay hindi hinatulan ng Diyos, we are without the reason. He not punished us without the reason. hindi niya tayo pahihirapan ng walang rason. If God is punish us, Kung ang Diyos ay tayo ay pahihirapan, it is because He loves us. ito lang ay dahil sa mahal niya tayo And He want to correct us. at gusto niya tayong ituwid. Amen. Amen. I would like to also say that every Christian is like soldier on the war. Gusto ko rin sabihin sa inyo na ang bawat Kristiyano ay sundalo sa buong mundo. And Bible say also that we are like soldiers. At ganun din ang Biblia, sinasabi niyang lahat tayo ay sundalo. We have to always be ready. Dapat palagi tayong handa. Ready for what? Handa para saan? Ready for Jesus coming. Handa para sa pagdating ni Jesus. We have to be always ready. Our lamps have to be always prepared. Dapat palagi tayong handa. Halaging handa ang ating mga tupa. And our mind ready. At ang ating pag-iisip ay handa. When Jesus comes today, Kapag si Jesus ay dumating ngayon, and your mind is not clean,
At ang iyong pag-iisip ay hindi malinis. and you living in sin, At ikaw ay namumuhay sa kasalanan. how you will stand in the front of Jesus? Papaano ka ba tatayo sa harapan ni Jesus? This is how important is to every day renew in your mind Kaya nga ito, napaka-importante. Dapat araw-araw binabagong pag-iisip. and take care of your mind. At ingatan ang iyong iniisip. Let's read 2 Corinthians 10:5. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ginigiba namin ang mga maling kaisipan at anumang palalong pag-aangkin na lumaban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ginagapi namin ang mga bawat kaisipan na ito. Ginagawa naming masunurin kay Kristo. Amen. 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 So you see, this is what the Word of God is teaching us. Kaya nga makikita mo, ito kung paano tayo turuan ng Diyos. To every thought, give to obedient to Christ. Sa bawat iniisip, ibigay ito ng pagsunod sa Diyos. We have thousands different thoughts every day. Marami tayong libu-libong iniisip araw-araw. And you know, God wants us every thought to give to obedience to Him. At alam mo ba na ang bawat iniisip mo, gusto ng Diyos na ibigay mo yan lahat sa Kanya. How many negative thoughts happen in our mind? Gaano ba karami ang mga negatibong pag-iisip ang nandyan sa isip mo? Judgmental, Minsan, humuhusga ka, bad thoughts. masamang pag-iisip, But when the thoughts coming, thoughts coming to your mind, pero ang masamang pag-iisip na nandyan sa puso, sa isip mo, you have to give that to obedience to Christ. ibigay mo ito dapat sa Diyos mula sa iyong pagsunod. And when you give that to obedience to Christ, At kapag ibinigay mo to ng pagsunod sa Diyos, that is nothing bad that you have bad thought. wala nang masihigit pa na makakabuti para sa iyo. Because Jesus will clean that thought. Dahil si Jesus ang maglilinis ng ganyang pag-iisip. And He will renew your mind. At babaguhin niya ang iyong isip. And when you will renew your mind step by step, every day by day, At kapag hinayaan mo, baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip araw-araw. you will have less and less negative thoughts At magkakaroon ka na ng makaunting negatibong pag-iisip. until you go to perfection in your mind. At magkakaroon ka na ng perfections o pagiging perpekto sa iyong pag-iisip. And I didn't understand this verse at the beginning when I come to Christ. Hindi ko rin ito naunawaan nung unang-una nang basa ko ito. And I was very bad man before I know Jesus. Dahil napakasama akong tao bago ko makilala si Jesus. I fight with every boy on the street. Ako ay nakikipaglaban sa lahat ng mga kalalakihan sa daan. I insult people. Ako ay nang-iinsulto ng tao. And I thought, how I can give every thought to Christ now? At iniisip ko kung papaano ko ba maibibigay ang isip na to kay Kristo? And I had many negative thoughts in my mind. At marami akong negatibong pag-iisip sa aking isip. So then I decide like this, Kaya nga ako ay nagdesisyon that when anytime bad thought will come to my mind, na kapag may darating na negatibong pag-iisip sa akin, I will think about name of Jesus. mag-iisip ako palagi ng pangalan ni Jesus. And I will realize name of Jesus in my mind. At nare-realize ko na lang ang pangalan ni Jesus ay nasa isip ko na. And that's how I start the battle of my mind. At doon nagsimula kung papaano din ako nakipaglaban sa aking isip. Now this battle is different and everyone has his own way to give that every thought to Christ. Lahat may iba-iba tayong pinagdadaanan pero lahat nito maaari nating ibigay sa Diyos. But I know that after 9 years of being Christian, Pero alam ko na pagkatapos ng 9 na taon bago maging Kristiyano, my mind is cleaner now. ang ating pag-iisip ay malinis na. And all the people can see that who know me before. At lahat ng mga tao ay nakita ito na mga nakakilala sa akin dati pa. Because before, if you know me, Dahil dati, kung ako ay nakikilala niyo lang, you will escape from me. kayo ay lalayuan niyo ako. But it's changed. Thanks God it's changed. Pero ito po ay binago na. Salamat sa Diyos at nabago. Whoever loves Jesus, Kung sino man ang nagmamahal kay Kristo, kay Jesus, desire to be like Him. ay magkaroon din ng kagaya niya. Everyone who truly loves Jesus Sino man ang totoong nagmamahal kay Kristo, want to be holy in his life. na gusto maging banal sa kanyang buhay,
I have met Christians who are Christian many years. Marami na meron akong nakilala na naging Kristiyano ng mahaba ng panahon. But they were still living in the sin. Pero siya pa rin ay namumuhay sa kasalanan. Like drinking alcohol. Nagiinom pa rin. They were drunkards. Siya ay mangiinom. And many different sins which they doesn't want to give up. At marami pa rin kasalanan na ayaw nang isuko. But such people never truly love Jesus. Pero ang mga tao ito talagang hindi nagmamahal kay Kristo. Because if you really love Jesus in your life, Dahil kung talagang mahal mo si Kristo sa iyong buhay, it will be natural for you magiging natural na lang para sa iyo to follow Him ang sumunod sa Kanya. and to have desire in your heart to be like Him. At magkaroon ng kagustuhan o nais na maging kagaya niya. Especially in the area of holy life and pure life. Lalo na sa area ng pagiging banal at pagiging kabanal-banal na buhay. This is natural for every Christian. Ito ay natural sa bawat Kristiyano. And last verse for today, which I would like to read, At pinakahuling versikulo, 12 Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Amen. Sa Tagalog naman, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban niya. Amen? Amen. So we can see that when you will not let God transform your mind, Kaya nga makikita mo, kapag hindi mo hinayaan si Kristo na magbago sa isip mo, you will have a lot of trouble in your life magkakaroon ka ng maraming problema sa iyong buhay. because you are not able Dahil ikaw ay hindi maaaring to know what is God's will for your life. na malaman kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo. And the most beautiful thing in the Christian life At alam mo, ang pinakamagandang bagay sa mga Kristiyano is to know what God really wants from me. ay malaman kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos para sa akin. What God wants me to do. Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Whenever I will have any decision to make in my life, Na sa tuwing magkakaroon ako ng desisyon sa aking buhay, I would like to know what is the will of God. gusto kong malaman ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin. And when you let Christ to changing you, At kapag hinayaan mo si Kristo ang magbago sa iyo, then you will know what God wants me to do. doon mo lang malalaman kung ano ba ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. And every decision will be much easier for you At sa bawat desisyon, ito ay magiging madali na lang sa iyo. because you have mind of Christ. Dahil bakit? Meron ka ng pag-iisip kagaya ni Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. So, thank you, Lord. So now, let's pray. Yes. You pray. Okay. And prayer. So lahat po tayo ay tumayo.